Breaking news mga kabayan, matinding rebellion ang nangyayari sa China ngayon dahil sa 245% na tariff na ipinataw ni President Donald Trump. Pangalawang breaking news, Chinese vessels may ginawa na namang delikado na muntikan ng ikapahamak ng Philippine ship. Ano kaya yon? Pangatlong breaking news, President Trump nagpadala ng mga US bombers sa South Korea. Pang-apat na breaking news, China nabulaga. Nagkaroon ng malawakang pag-cancel ng mga orders sa kanila. Ito na ba ang simula ng pagbagsak ng kanilang ekonomiya? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sinabi ng Philippine Coast Guard nitong Martes na patuloy nilang hinahamon ang presensya ng China Coast Guard malapit sa Panatag Shoal. Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea, nagkaroon ng engkwentro ang BRP Cabra at ang barko ng CCG na may bow number na 21612 sa layong humigit kumulang 36.35 nautical miles sa timog ng Scarborough Shoal. Samantala, inatasan ng Commission on Elections nitong Martes ang isang kandidatong alkalde sa Pasay City na magpaliwanag ukol sa umano'y racist remarks na isinagawa nito sa isang campaign activity. Batay sa show cause order ng Task Force SAFE ng COMELEC na inilahad na si Konsehal Edita Manguera ay umano'y nagsabi ng tanggalin na natin ang Bombay para wala ng amoy sibuyas na naiiwan sa Pasay Gen. Naglabas naman ng isang memorandum ang Malacanang nitong Lunes na nagpapahintulot sa mga kawani ng pamahalaan na magtrabaho mula sa bahay mula 8 ng umaga hanggang 12 noon ng Miyerkules Santo at sinuspinde ang trabaho sa hapon. Ito ay upang bigyan sila ng sapat na pagkakataon upang maayos na maobserbahan ang Huwebes Santo at Biyernes Santo at upang magkaroon din ng oras sa paglalakbay, patungo at mula din sa iba't ibang rehiyon ayon sa Memorandum Circular No. 81. Samantala, sa iba pang mga balita, nagbigay ng bagong babala si US President Donald Trump sa North Korea matapos magpakitang gilas ang dalawang American supersonic bombers sa isang pagsasanay sa kalangitan ng South Korea nitong Martes. Kinontak ng Newsweek ang embahada ng North Korea sa China para sa komento sa pamamagitan ng email. Ang North Korea, isa sa 9 na bansang may nuclear weapons, ay unang nagsagawa ng nuclear test noong 2006 at tinatayang merong 50 nuclear warheads. Nangako si Kim Jong-un na palalawakin pa ang nuclear arsenal ng Pyongyang bilang sentro ng lehitimasyon ng kanyang pamumuno. Si Trump, na nakipagpulong kay Kim ng 3 beses noong kanyang unang termino, ay patuloy pa rin sa layuning makamit ang ganap na denuklearisasyon ng North Korea. Patuloy na nagsasagawa ng military exercises ang US at South Korea na tinatawag ng North Korea bilang paghahanda para sa digmaan. Ayon sa US 7th Air Force na nakabase sa South Korea, 2 B-1B bombers ang lumahok sa pinagsanib na pagsasanay kasama ng 2 American F-16 fighter jets at 2 South Korean F-35A stealth fighter aircraft. Ang bomber, na kilala rin bilang Lancer, ay may pinakamalaking kakayahan sa pagdadala ng mga conventional weapons sa buong US Air Force hanggang 75,000 pounds ng bomba at mga missiles. May kakayahan itong bumiyahe sa intercontinental range at makalipad ng mas mabilis sa speed of sound. Bagamat hindi na ito nakakonfigure para sa nuclear strike simula pa noong 2007, may kakayahan itong maghatid ng malawakang dami ng precision at non-precision weapons laban sa anumang kalaban, saan mang panig ng mundo, anumang oras ayon sa fact sheet ng US Air Force. Nagpatuloy ang mga eroplano sa offensive at defensive counter-air training upang mas mapabuti ang pinagsanib na taktika, teknik at mga pamamaraan. Matapos nito, isinagawa ng bombers ang low pass sa Osan Air Base bago umalis sa airspace ng South Korea. Sa iba pang mga balita, tinatanggap na ng mga importer sa US ang abiso tungkol sa tumataas na bilang ng mga kinanselang biyahe ng mga barkong pangkargamento mula China
habang sinisikap ng mga ocean carriers na ayusin ang epekto ng bumababang order dulot ng tariffs ni Trump at tumitinding tensyon sa trade war. Naitala ng freight company na HLS Group ang kabuuang 80 na blank o kinanselang biyahe mula China. Ayon sa ulat nila sa kanilang kliyente, dahil sa bumababang demand na sanhi ng trade war, nagsimula ng isuspinde o ayusin ng mga carrier ang mga Trans-Pacific services. Ang malaking Ocean Freight Alliance na ONE ay suspended until further notice, isang rutang balak sana nilang ibalik sa Mayo, na may kasamang mga port tulad ng Qingdao, Ningbo, Shanghai, Busan, Vancouver at Tacoma. Samantala, may isang rutang balak kanselahin ang pagdadaong sa Wilmington, North Carolina. Malaki ang epekto ng pagbawas ng container traffic mula Asia papuntang North America sa ekonomiya at supply chain. Kabilang narito ang mga daungan, logistic company at iba pa. Kung bawat biyahe ay may dalang 8,000 hanggang 10,000 na 20-foot equivalent units, katumbas ito ng pagbawas ng 640,000 hanggang 800,000 containers. Bunsod nito ay bababa ang operasyon ng mga crane, singil ng port fees at dami ng mga truck o tren na ginagamit sa transportation. Nagbabala ang World Trade Organization nitong Miyerkules na malubha ang pagbagsak ng outlook para sa global trade dahil sa mga ipinatupad na tariffs ni Trump. Bumagsak ang shares ng JB Hunt sa pinakamababang level mula noong Nobyembre ng 2020 matapos lumabas sa earnings call ng kumpanya ang pag-aalinlangan dahil sa epekto ng tariffs. Ayon kay Alan Murphy, CEO ng Sea Intelligence, wala tayong tiyak na paraan para malaman kung gaano kalaki ang epekto ng pagbawas ng mga order sa schedule ng mga barko. Wala tayong modelo para dito, pero masasabi ko na ang karamihan ng containers na dumarating sa mga rutang Asia to US ay mula sa China. Hindi ito magiging zero, pero siguradong mababawasan. Sa hinaharap, makikita natin ang maraming anunsyo ng kanseladong mga biyahe. Sa iba pang anggulo ng mga balita, patuloy na umiigting ang sigalot sa kalakalan sa pagitan ng United States at China. Kamakailan, iniulat na sinuspinde ng China ang pag-export ng rare earth minerals patungong US na isang hakbang na maaaring makasakal sa ilang bahagi ng ekonomiya ng Amerika. Lumalabas na ang layunin ng US ay muling isaayos ang pandaigdigang kalakalan upang hindi na ito umasa sa China. Kasabay nito, mas pinaiigting ni Trump ang mga ipinatutupad na tariffs laban sa China. Umaabot na ngayon sa 245% na sinasabing isa sa pinakamataas sa kasaysayan ng Estados Unidos. Sa gitna ng hidwaang ito, ang tunay na naapektuhan ay ang karaniwang mamamayang Tsino. Lalong dumarami ang kilos protesta sa loob ng China bilang reaksyon sa mga patakarang ipinapatupad ni Xi Jinping at ng Chinese Communist Party o CCP. Itinatampok sa mga ulat ang epekto ng mga patakarang ito sa ekonomiya ng China, ang monopolyo ng bansa sa rare earth minerals at ang lumalawak na pagkagalit ng mga mamamayan sa pamahalaan. Itinaas ng United States ang taripa sa mga produktong galing China hanggang 245%. Isa sa pinakamataas na naitalang taripa sa kasaysayan ng bansa. Ang pangunahing dahilan ng hakbang na ito ay ang ginawang ganti ng Chinese Communist Party laban sa mga naunang hakbang ng US. Ayon kay Trump, hindi siya mag-aatubiling doblehin ang taripa sa mga bansang magpapakita ng paghihiganti. At ang China ay hindi naging eksepsyon. Ang layunin ng pagtaas ng taripa ay ilayo ang Estados Unidos at ang pandaigdigang kalakalan mula sa sobrang pagdepende sa China, lalo na sa mahahalagang produkto. Sa kabila ng matinding epekto nito sa kalakalan ng dalawang bansa, mas matindi ang epekto nito sa mga ordinaryong mamamayan ng China, lalo na sa mga manggagawa sa mga pabrika na unti-unting nagsasara at hindi na nababayaran ng kanilang mga sahod. Ang sitwasyong ito ang nagtutulak sa marami sa kanila upang magprotesta laban sa kasalukuyang pamahalaan. Dahil sa mataas na taripa na ipinatupad ng Estados Unidos, ang mga karaniwang mamamayan ng China ang siyang pinakanagdurusa. Maraming pabrika sa bansa ang nagsara dahil sa pagbagsak ng demand at hindi makabayad ng sahod sa kanilang mga manggagawa.
Ang ilan sa mga manggagawa ay hindi na rin nakatanggap ng kanilang huling sahod matapos magsara ang mga pabrika dahil sa pagka-bankrupt ng mga may-ari. Ang mga epekto ng mga hakbang na ito ay nagdulot ng matinding paghihirap sa mga pamilyang umaasa sa kanilang kita mula sa paggawa sa mga pabrika. Sa kabila ng lahat ng ito, ang mga mamamayang Tsino ay unti-unting nagsisimulang magpakita ng kanilang saloobin laban sa pamahalaan. Nagkaroon ng mga kilos protesta at pagpapahayag ng mga pagkagalit, tulad ng mga pro-democracy banners na ipinakita sa Chengdu, na isang malinaw na indikasyon ng paglaban ng mga mamamayan laban sa kasalukuyang pamahalaan at ang mga epekto ng mga patakaran nito. Isa sa mga pangunahing estratehiya ng Chinese Communist Party upang mapanatili ang kanilang kontrol sa bansa ay ang pagpapalaganap ng propaganda at mahigpit na censorship. Ang mga CCP bots ay aktibong nag-ooperate sa iba't ibang mga platform ng social media upang itaguyod ang mga paborableng naratibo tungkol sa pamahalaan at pabagsakin ang anumang kritisismo laban dito. Ang mga mensaheng ito ay naglalayong mapanatili ang imahe ng pamahalaan bilang isang makatarungan at matagumpay na institusyon sa mata ng publiko. Ang censorship ay matinding ipinatutupad, kaya't maraming impormasyon at mga opinyon na tumutuligsa sa pamahalaan ang binubura o ipinagbabawal. Dahil dito, nagiging mahirap para sa mga Tsino na magpahayag ng kanilang tunay na nararamdaman ukol sa mga isyung pampulitika tulad ng mga epekto ng taripa ng US at ang lumalalang kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Ang mga kritikal na boses at protestang tulad ng sa Chengdu ay isang patunay na may mga mamamayan pa ring handang magsalita at magsakripisyo kahit na alam nilang mataas ang presyo ng paggawa nito sa ilalim ng mahigpit na kontrol ng CCP. Bilang tugon sa mga taripa na ipinatupad ng Estados Unidos, nagpasya ang China na itigil ang pag-export ng rare earth minerals patungong US. Ang mga rare earth minerals ay mga mahahalagang sangkap na ginagamit sa paggawa ng iba't ibang produkto tulad ng semiconductors, electric vehicle motors, missile at maging ang mga LED lights. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, layunin ng China na itulak ang Estados Unidos sa isang kalagayan ng kakulangan sa mga mineral na ito na siya namang magdudulot ng epekto sa industriya ng US. Ang China ay may dominasyon sa produksyon ng rare earth minerals na bumubuo ng 70% ng kabuuang output sa buong mundo, pati na rin ang 90% ng mga rare earth magnets na ginagamit sa paggawa ng mga electric vehicles. Ang hakbang na ito ng China ay hindi basta-basta at isang uri ng pagtatangka na kontrolin ang global supply chain ng mga mahahalagang yaman. Ngunit hindi rin ito nakakaligtas sa mga potensyal na panganib dahil sa patuloy na paglago ng pangangailangan ng iba pang mga bansa para sa mga rare earth minerals. Bilang tugon sa pagban ng China ng rare earth exports, naglabas ang Pangulong Donald Trump ng isang executive order upang magsagawa ng investigasyon tungkol sa mga panganib sa pambansang seguridad dulot ng labis na pag-asa ng Estados Unidos sa mga imported na processed critical minerals at mga produktong nagmula dito. Layunin ng investigasyong ito na magbigay ng rekomendasyon para mapalakas ang lokal na produksyon ng mga mahahalagang mineral, mabawasan ang pag-asa sa mga dayuhang supplier, at mapabuti ang seguridad ng ekonomiya at pambansang seguridad ng bansa. Sa pamamagitan ng executive order na ito, inaasahan na ang mga regulasyon ukol sa industriyang ito ay luluwagan upang mapadali ang pagpapalago ng lokal na industriya at mabawasan ang pangangailangan ng pag-import ng mga rare earth minerals mula sa China. Ang mga hakbang na ito ay maaaring magdulot ng matinding pagbabago sa supply chain at magbigay daan sa iba pang mga bansa upang punan ang pangangailangan sa mga mineral na ito, pati na rin ang pagbubukas ng oportunidad para sa mga negosyo sa labas ng China na magtulungan sa pag-produce ng mga rare earth minerals. Ang pagtaas ng taripa ng Estados Unidos laban sa China ay may malalim na epekto hindi lamang sa dalawang bansa kundi pati na rin sa global na ekonomiya. Pinag-ibayo pa ni Trump ang mga taripa sa 245% na nagdulot ng malupit na epekto sa kalakalan at ekonomiya ng China.
Dahil dito, ang mga Chinese na negosyo, lalo na ang mga pabrika, ay nahirapan sa kanilang operasyon at maraming manggagawa ang nawalan ng trabaho o hindi pa natanggap ang kanilang sahod. Ang mga pabrika na nagsara ay nagresulta sa mga protesta mula sa mga manggagawa na hindi makatawid ng buhay dahil sa kawalan ng kita at trabaho. Habang ang mga kumpanya sa China ay nahirapan, nagkaroon din ng domino effect sa mga ibang sektor na umaasa sa mga imported na produkto mula sa US. Ang mga Chinese na negosyante, tulad ng mga nasa manufacturing sector, ay nahirapan sa kabila ng kanilang mataas na produksyon. Ngunit hindi sapat ang kanilang local consumption para makabawi sa pagkawala ng kita mula sa US market. Ang hindi pagkakapantay-pantay sa kalakalan at ang matinding epekto sa ekonomiya ay nagpatibay lamang sa pagtaas ng tensyon at kahirapan na nararanasan ng mga karaniwang mamamayan sa China. Habang patuloy na nararanasan ng mga mamamayan ng China ang mga epekto ng digmaang pangkalakalan at mga patakarang ipinatupad ng pamahalaan, nagkaroon ng tumitinding mga protesta na naglalayon ng pagbabago sa politika. Ang mga pro-democracy na protesta ay nagiging mas lantad. Isang halimbawa ay ang mga banner na itinapon sa isang tulay sa Chengdu, isang lungsod sa China, na nagsasabing walang pambansang rejuvenation nang walang reformang politikal. Ang demokrasya ang direksyon. Ang mga aksyon tulad nito ay nangangailangan ng matinding tapang dahil ang China ay may isang malawak na sistema ng surveillance na may isang kamera para sa bawat 2 tao na nagre-resulta sa mataas na panganib para sa mga nagpoprotesta. Ang mga banners na ito ay isang simbolo ng paglaban sa kontrol ng CCP sa mga mamamayan at ito ay nagpapakita ng malalim na paghihirap ng mga tao sa ilalim ng isang otoritaryang pamahalaan. Ang pagpapahayag ng opinyon laban sa gobyerno ay isang malaking panganib sa China at marami sa mga nagpoprotesta ang nakakaranas ng mga malupit na parusa. Ang isang kilalang kaso ay ang isang nagprotestang ipinakita ang larawan ng mga banners bago siya tuluyang nawala na nagbigay ng mensahe ng kanyang huling hangarin na makakita ng demokrasya sa China. Ang mga ganitong protesta ay isang malinaw na senyales ng lumalalang hindi pagkakaintindihan at hindi kasiyahan ng mga mamamayan sa pamamahala ni Xi Jinping. Ang mga protesta sa China ay patuloy na lumalala at hindi lang ang mga pro-democracy na pagkilos ang nagpapakita ng malalim na dissatisfaction ng mga mamamayan, kundi pati na rin ang mga protesta ng mga manggagawa na apektado ng pagsasara ng mga pabrika. Isang halimbawa ay ang mga manggagawa mula sa Volkswagen factory sa Nanjing na nagprotesta dahil sa pagsasara ng kanilang pabrika at mga issue sa sahod. Isa itong malinaw na indikasyon na ang hindi pagkakapantay-pantay at mga issue sa ekonomiya ay malubha na sa China. Hindi ito isang isolated na kaso dahil marami pang pabrika ang inaasahang magsasara, kabilang na ang mga pabrika ng Volkswagen na magpapatuloy sa pagsasara ng kanilang operasyon sa mga darating na taon. Ang mga pagsasara ng pabrika ay nagdudulot ng pagkawala ng trabaho at mga benepisyo sa maraming manggagawa at nagiging sanhi ng mas marami pang protesta at paglabas ng pagkabigo sa kalagayan ng mga mamamayan. Ang mga hindi magandang epekto ng mga taripa ng US at mga polisiya ni Xi Jinping, tulad ng Zero COVID policy at ang mga problema sa sektor ng real estate, ay nagpapalala sa sitwasyon ng ekonomiya. Ang mga pabrika na nagsasara at ang pagtaas ng mga hindi pagkakaintindihan ay nagpapakita ng mga malupit na epekto ng hindi tamang pamamahala sa isang ekonomiya, kung saan ang mga ordinaryong mamamayan ang pinakamatinding apektado. Ang mga pagsasara ng pabrika at mga protesta ng mga manggagawa ay ilan lamang sa mga sintomas ng mas malalim na problema sa ekonomiya ng China. Hindi lamang ang taripa ng US ang nagpapalala sa kalagayan, kundi pati na rin ang mga seryosong issue sa loob ng bansa na nagsimula bago pa man ang administrasyon ni Trump. Isa na rito ang pagsabog ng real estate bubble na nagdulot ng matinding pag-urong sa sektor ng pabahay, na siyang pangunahing pinagmumulan ng kita para sa maraming mamamayan at negosyo. Kasunod nito ang deflationary spiral, kung saan ang presyo ng mga kalakal ay patuloy na bumababa, na nagdudulot ng pangamba sa mga mamimili at negosyante.
Bukod dito, ang mga maling hakbang na ipinatupad ni Xi Jinping tulad ng kanyang zero COVID policy ay nagdulot ng malawakang pagkasira sa ekonomiya. Ang mga hakbang na ito ay nagresulta sa malaking pagkatalo sa sektor ng kalakalan at ang pagtuligsa ng mga mamamayan laban sa mga hakbang na ito ay isang indikasyon ng kanilang pagkadismaya sa pamamahala ng gobyerno. Sa kasalukuyan, ang kombinasyon ng mga problema sa ekonomiya, ang epekto ng mga taripa ng US at ang hindi mabisang pamamahala ng gobyerno ay nagdudulot ng isang matinding krisis na malamang ay magpapatuloy hanggat hindi ito natutugunan ng mga makabago at epektibong solusyon.